Sa bagong eksklusibong interview ni Ka-Eric sa kapartner mo sa balita at serbisyo ng Isiminay ay may ibinulgar itong si Ka-Eric. Ito po ay patungkol sa ating national security na dapat aksyonan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at pati na rin po ang National Security Council. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, handa umanong humarap si Ka-Eric sa isang matinding investigation, manumpa at handa na rin siyang i-reveal ang kanyang source na magbibigay ng totoong kwento, impormasyon, patunay sa kanyang ibinulgar. Ano ito? At bakit kailangan ito malaman ng bawat Pilipino? Panoorin natin, mga kabayan. I happen to talk with a witness ito sa isang privy, taong may kaalaman talaga sa tatlong magkakasunod na meeting kung paano po ginawa ang pagpaplano at ang tinatawag na may safe house pa na ginamit dyan lang sa malaking subdivision at malapit lang sa House of Representatives. At ang nandun po, according to direct witness na nakaupo sa meeting, si Franz Castro. Pangangalanan ko talaga siya. At ang dalawa pang hindi na-identify pero kasama niya na most likely ay mga kadre pang urban ng Communist Party of the Philippines. At ang pinagplanuhan sa serye ng mga meetings na ito, at direkta po ito nakausap namin ang source, and I am willing to divulge this everything sa Department of National Defense, sa Armed Forces of the Philippines, and even sa National Security Council kung ano po ang datos at mga pinagmitingan, at doon po na-include ang pag-atake kay Pastor Kibuloy at ang pag-take out at pag-take down sa SMNI. Ang ginawang mga paglilitis daw at ang ginawa ng NTC, ang ginawa nilang pagkansila na hindi naman naging successful lubusan sa franchise ng SMNI, ang pagpapakulong kay Pastor Kibuloy, ang pagwasak sa Kingdom of Jesus Christ, yan ay stage 1 approach. Ang stage 2 po ay impeachment, ang stage 3 ay ang pagkakaroon ng pag-aresto kay Duterte, Rodrigo Duterte, sa ICC na papasok dito with Interpol request to assist ang PNP. Lahat ng ito po pinagplanuhan at ang nakakabahala ay mga pamunuan po ng gobyerno ang nandun. Grabe ito, mga kababayan po natin. Kaya dapat talagang malaman ito ng bawat Pilipino. Kasi lahat po na ibinulgar ni Ka-Eric ay nangyayari po ngayon, at ang iba ay nangyari na nga po, katulad yung nangyari kay Pastor Kibuloy sa Isiminay, sa QGC, nangyari na po yan. At itong mga nangyayari pa ngayon, lalong-lalo na po sa impeachment kay Vice President Sara at sa issue po ng ICC naman kay PRRD. Kaya tama lang po na talagang dapat mabulgar ito at malaman ng sambayan ng Pilipino, dahil sobra-sobra na po ang ginagawa ng pamunuan ng administrasyong ito. Napakaraming problema ng ating bansa na dapat solusyonan. Kaya ngayon hindi po tayo magtaka at mukhang totoo po yung ating pinagdududahan, kaya nagkaroon po na mga kaduda-duda ng mga malalaking insertion. Hindi lang po libo-libo, milyon-milyon, kundi billion-billion po ang kanilang ini-insert para sa kanilang budget. So obviously, dahil wala pong nangyayari na proper audit po, nangyayari lamang yung pag-audit sa pamamagitan ng liquidation by certification. Kaya magdududa po tayo na posible ang pera ng bayan, ang pera ng gobyerno ay mismo ang ginagamit nila para ibayad sa mga grupong mga kaliwa na para sirain naman itong si Vice President Sara at itong si PRRD para sila po ang maghari-harian. Pero malinaw po, mga kababayan, na kung ito po ay imbestigahan ng National Security Council, ng Armed Forces of the Philippines, at kung sila ay magiging patas lamang sana, maganda ito, dahil posibleng mawakasan na ang kanilang ginagawang kalukuhan at ang ginagamit nila ngayon na pangtakip butas or diversionary tactics sa mga palpak na pamamalakad ng gobyernong Marcos ay itong mga Duterte. Kaya gugugo po tayo dyan kay Ka-Eric. Suportado po natin itong sinusulong ni Ka-Eric, mga kababayan, dahil ito ay para po sa ating lahat na mga Pilipino. Patuloy natin. At ang nandun kasama ay ang isang personality at may iba pa siyang mga kasama na identified sa CPP, NPA, NDF, urban operations and urban leaders. Last year pa sinimulan, in fact. Bago po mangyari itong mga impeachment trial, stage 2 po ito, may stage 1 attack na ginawa, at ang stage 1 attack is tanggalan ng prangkisa ang SMNI, tanggalan ng mga mahalagang program na talagang malakas ang impact sa public opinion,
lalo na po ang programang Gikan sa Masa para sa Masa at ang Laban Kasamang Bayan, which is special request nila Franz Castro at ng Communist Party representative sa pagpupulong na ito. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng arrest warrant at papapasukin na ang International Criminal Court para tanggalin si Rodrigo Duterte. Pati po itong quadcom na ito ay nasa Grabe, no? Talagang grabe talaga yung panggagago ng ginagawa ng administrasyon ito. Kaya tama yung sinasabi ni Mayor Magalong. Tama yung sinasabi ni Ted Pailong. Kailan pa kayo mananahimik? Kailangan na po nating magsalita, no? Kailangan na po nating sabihin kung ano po yung katotohanan. And saludo po tayo kila ka Eric, Ted Pailon, no? Sa Isiminay, sa kay Congressman Marcolita, no? Dito po kay Mayor Magalong sa pagbubulgar po nila yung nangyayari po sa ating bansa. At alam nyo, itong sabwatang ito ng makakaliwa at ng pamunuan ng nasa Kongreso, obvious naman po. Kahit po ordinaryong Pilipino ay alam na alam yung kanilang ginagawa. Pero syempre, kailangan po ang kagaya ni Ka-Eric, no, na may alam, mayroon talaga siyang source, no, na nakukuhanan ng mga lehitimong impormasyon at ang kanyang naging intel nakasama po sa mga pag-uusap na ito. So sana mawakasan na po ito, no? At matapos na po yung kanilang ginagawa sa ating mga Pilipino. Kasi hindi naman kawawa yung mga Duterte. Hindi naman kawawa po itong si Vice President Sara sa ginagawa ngayon sa kanya. Pati po sa budget, yung pagtapyas ng budget ng Office of the Vice President, hindi naman actually apektado itong si Vice President Sara. Dahil ang pera na yan ay mapupunta sa mga taong humihingi ng tulong lumalapit sa Office of the Vice President. So, dahil tinanggalan nila ng budget, dinagdag nila sa kanilang insertion para sa kanilang personal na interest at gagamitin nila sa legal, no, na vote buying sa darating na pangangampanya, sinasakripisyo yung kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. So tandaan natin, tayo po mga ordinaryong Pilipino, tayo po ang amo ng mga politikong ito. Pero ngayon, tayo po ay binabastos at binapalahura talaga senyo nila. So hindi po ito pambihirang kalagayan that is very important na ngayon ay nabubulgar at kailangan pong makita ng taong bayan kung bakit tayo lalabas sa January 13 sapagkat ginugulo ng sadya, hindi nagkataon ng mga puwersang mapangwasak sa lipunan at nakasakay sa ngayon sa political rivalry na ito upang palubhain at palalain ang kondisyong politikal at ang resulta nito ay lulugmok ang ekonomiya at magkakaroon ng kaguluhan. Yan ang nakakabahala, Brother Jade. And now I challenge and call on the National Security Council, on the National Department of Defense and the Armed Forces of the Philippines to call ka, Eric, and I will reveal everything. Itong binubulgar ko ngayon sa pulso ng bayan ay handa kong sumpaan at handa kong mag-execute ng judicial affidavit including ang aking witness na dating kadre din na talagang naganap at nagaganap ang conspiracy to bring down the government by bringing down political conditions na maglulunsad ng kaguluhan sa ating bansa. At ang orchestrator ay CPP, NPA, NDF, urban cadre operators at kinokonsente ng ilang government leaders. Yun po mga kababayan po natin, napakaganda po itong naging sinabi po ni Ka-Eric, no? At ngayon ay may source po si Ka-Eric at handa po siyang panumpahan. Ang challenge dito mga kababayan, kaya bang manindigan ng Philippine National Police, ng Armed Forces of the Philippines, no, para imbestigahan itong mga leader ng ating bansa, itong mga sangkot, no, na nakikipagsabuatan sa grupong mga kaliwa para lang sirain ang mga Duterte, sirain ang Isiminay, sirain po itong si Pastor Apollo Kibuloy. So abangan po natin yan mga kababayan po natin, and tingnan natin kung tutugon po sa hamon ni Ka-Eric ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at ang National Security Council. Yun po, maraming salamat at thank you po sa inyong pagsusuporta sa ating channel. This is Kababayan Beryl Fates. Mabuhay po ang bansang maisog. Mabuhay po kayong lahat. No? Agaya ng panawagan ni Ka-Eric, tayo po ay makisa sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na malawakang peace rally po sa January 13. Thank you and God bless.